Okay na to? Ayos na to? Inayos na to? Okay. Just. Okay. Ha? Bakit? Hindi mo halinaw yung salita. Check. Ano mo? Ayan, okay na? Okay na. So, magandang gabi po sa inyo lahat. So, kami po ngayon dito para mangaral po ng salita ng Panginoon. Bawat isa sa atin. Okay. From Ephesians chapter number 2 and verse number 14 to 18. For He is our peace, who hath made us both one, and hath broken down the middle wall of partition between us, having abolished in His flesh the enmity, even the law of the commandment contained in ordinance, for to make in Himself of twain one new man, so making peace. So, Lord, tulungan niyo po kami sa pong pag-share po ng Diyos ng salita. Be blessing po sa bawat isa at mangusap ng Panginoon. Use your word, Lord. In Jesus' name, amen. Okay, so, Christ is our peace. He is our peace, who hath made both one and had broken down the middle wall of partition between us. So, napakalinaw po sa salita ng Panginoon na tayo ay merong dating relasyon sa Ama, sa ating tagapaglikha. Before Adam and Eve sinned sa Garden of Eden, meron tayong unending, eternal relationship with the Father as His sons and daughters. Tayo anak niya. Tayo nilikha niya. Okay? So, but when sin entered into the world, and death by sin, mula nun, nung nagkasala ang unang tao, si Adam, ang kasalanan ay napasa sa bawat tao hanggang sa ngayon. Hanggang sa huling ipapanganak, siya ay mabubuhay, siya ay magiging isang makasalanan. Because we are sinful in nature. Ang ating puso ay makasalanan, na natural sa Panginoon. Tayo ay against sa commandments, against sa utos, against sa gustuhan ng Panginoon, against sa kabanalan ng Panginoon. We are separated from God because of our sin. Tayo ay nalayo sa Panginoong Diyos Ama, sa ating tagapaglikha, because of our sin. Dahil sa ating mga pagkakasala sa Kanya. Dahil hindi po pwede na ang banal na Diyos at ang isang tao makasalanan ay magsama. So tayo ay nahiwalay sa Panginoon, sa Ama natin. We are separated from God. For all have sinned and come short of the glory of God. We are separated from God because of our sin. Because of our iniquities, our transgression, lahat ng ginagawa natin. Yan ang rason kung bakit tayo ay nalayo sa Diyos. And you, sir, and ma'am, are far from God. Ikaw ay malayo sa Panginoon ngayon. It's about time na kayo manumbalik sa Kanya. It's about time na tayo ay magkaroon ng panunumbalik na relasyon sa ating Ama. Paano yon? By doing repentance of our sins and turning away from our wicked ways and returning to our God. Yan lamang ang pwede nating magawa upang tayo ay makapanambalik sa ating relasyon dati sa Ama. Na noon, bago ang pagkakasala sa Garden of Eden, si Adam ay merong eternal relationship with the Father. Meron silang fellowship together. Meron silang bonding ng Diyos Ama. But when sin entered, nakapasok ang kasalanan, naiwalay ang tao sa Diyos hanggang sa ngayon. At ikaw, sir and ma'am, ay malayo sa Panginoon because of sin. Para tayo makapanumbalik sa Diyos, sa pagtalikod sa ating mga kasalanan at pagsisisi sa mga ginagawa nating mali at ayaw ng Panginoon, pagsunod sa sinasabi sa Biblia, yan ang paraan para tayo makapanumbalik sa Panginoon. Pero in our sinful nature, in our heart, in our wicked heart, hindi natin kayang ayusin ang ating mga sarili. Hindi natin kaya na baguhin ating mga sarili. Hindi
Because our heart is corrupted. Our heart is wicked. So lahat ng ginagawa ng tao ay puro kasalanan at iisipin ng tao ay kasalanan. Tayo ay natural na sinungaling, natural na masama ang ating mga puso. At yan ang kailangan maalis bago tayo magkaroon ng panunumbalik sa Ama. Kailangan mawala ang kasalanan. Kailangan maalis sa ating mga puso at buhay ang kasalanan. Pero we cannot do this on our own. Hindi natin kaya ito gawin sa ating mga sarili. Hindi natin kaya alisin ang dumi sa ating puso kahit anong gawin natin kabutihan. We cannot change our heart. We cannot remove the sin from our heart except God change our heart. Except God remove the sin sa ating mga puso at alisin at baguhin ito. Yan lang pwedeng mangyari sa atin. Dito yung kaya ating baguhin ating mga sarili mo. Sir and ma'am, ating puso ay corrupted. Ang ating puso ay madumi at masama sa harapan ng Diyos. Hindi natin kaya alisin ito sa ating mga buhay. Except ye be born again. Except ye be born again in spirit and in truth. Kapag tayo ay hindi manunumbalik sa Ama, pag walang pagbabago, walang pag-aalis sa ating kasalanan sa puso natin, we cannot reconcile to God. Hindi tayo makabalik sa Panginoon. At yan ang ginawa na pag-aayos ng Panginoon Kristo sa atin. He is our peace. Because kapag tayo ay nabubuhay sa kasalanan, tayo ay malayo sa Diyos. Tayo ay malayo sa ating Ama. Tayo ay separated sa Diyos because of our sin. And sabi na ng Biblia, napakalinaw sa salita ng Panginoon, na kapag ang isang tao ay nabubuhay sa kasalanan, galit ang Diyos sa kanya. And time will come, God will judge this world. He will come back for the second time. At kapag tayo hindi nasumpuan na walang pagbabago sa ating buhay, pag nasumpuan ng Diyos na tayo ay hindi nagsisi ating mga kasalanan at siya ibabalik sa palagong pagkakataon, tayo ay huhusgahan ng Diyos sa kanyang pagbabalik. God will judge every one of us according to our works. God will judge you, sir. God will judge you, ma'am. This world will be judged by God pagdating sa pangalang pagkakataon. Kaya it's about time, everyone, na tayo ay magpakumbaba sa Panginoon at talikuran natin mga kasalanan, and then let's return to our Father. Tayo manambalik sa ating Ama, sa ating tagapaglikha. God created us for Him. God created us to have a fellowship and eternal bondage and eternal reconciliation for God. God created us for Himself. Kaso nga lang, ang kasalanan nakapasok at tayo ay nalayo ng kasalanan sa Diyos. At iyan ang inabolish ng Panginoon Kristo doon sa cross. God abolished the enmity between us and the Father. Yan ang kanyang inatone. Yan ang kanyang tinakpan doon sa krus, sa kanyang dugoy, tumigil sa krus ng Kalbaryo. When God died on the cross, when Jesus died on the cross, tinubos tayo sa ating mga kasalanan. Inalis sa atin ang sumpa ng kasalanan. He make us clean, new, and white as snow. God removed the sin from our heart through His death on the cross. And by our faith, salvation is come to us. Sa magitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Yeah, there is no other way na tayo maligtas except through Jesus Christ. For there is no other way, there is no other name that a man may find salvation in this world. Beside and outside of Jesus Christ, there is no salvation. There is no hope outside of Christ. Christ is our peace. Christ is our hope. Christ is the only way to the Father. Christ is our peace. Siya ang nabigay sa atin ng kapayapaan sa Diyos. Dahil meron tayong pagkaaway sa Panginoon. Dahil sa ating mga kasalanan. At ayaw ng Diyos sa kasalanan. And if you are living in sin, God is angry at you every day. God is angry at sinner every day. God is angry at sin. Ayaw ng Diyos sa kasalanan. And if you are living in sin, and living in disobedience to God, nabubuhay ka sa magsuway sa Diyos, when He return for the second time, He will judge every one of us. At sinasabi at malinaw sa Biblia, kapag tayo hindi nagpakumbaba sa Diyos, darating ang paghahatol at paghukom. And He will judge us, and He will burn us in hell. Doon tayo deserve.
Doon tayo papunta pag tayo di nagsisi sa ating mga kasalanan. We will come and face God one by one. Tayo haharap sa Diyos isa-isa. At magbibigay tayo ng sulit sa ating buhay ngayon na pinapamuhay. At kapag kayo humarap sa Diyos at asumpungan na kayo nabubuhay sa kasalanan, and there is no hope, and there is no peace outside of Christ, at ayaw maniwala sa Panginoon Kristo, there is no other salvation. Kahit anong sarili nating grupo, kahit anong denominasyon at relihiyon, ang sarili natin, no one can ever save us. Walang ibang anong grupo ang pwede maglinis sa ating puso except Jesus Christ who died on the cross and shed His blood for us. Yun lang ang pwede nating pag-asa sa mundong ito. Because there is no other way that a man may be saved except through the way of the cross. Jesus said, He is the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father but through Him. Only through the way of the cross. Only through the way of Jesus Christ can a man be saved. Only through the way when Jesus Christ died, that is the only way that a man may be saved. Kaya, sabi ng Biblia, let us turn our ways from God. Talikuran natin ang mga kasalanan at manumbalik tayo sa Panginoon. For He will come back second time. He will return for the second time. And there is no other hope in this world except through Jesus Christ. He is our peace. He abolished all the infirmities and enmity between the Father at tayo mga tao. Inalis niya ang separation sa atin. The middle wall partition. Ang kasalanan na pumagitan sa ating dalawa ng Panginoong Ama, yan ang kanyang inalis nung siya'y namatay sa cross. So, why not, sir and ma'am, manumbalik ka sa Panginoon? Manumbalik ka sa Panginoon, young people. Young boy, young girls, sir and ma'am, it's about time to return to God. Oras na para tayo manumbalik sa Panginoon. Talikuran natin ang mga kasalanan natin at tayo manumbalik sa Kanya. You cannot live this life without God. Hindi mo kaya mabuhay sa mundong ito na walang Diyos. Kailangan natin siya. And outside of God, outside of Jesus Christ, there is no hope, there is no salvation outside of Christ. So why not come to Him? Believe. Only believe on Jesus Christ and thou shalt be saved. There is no other salvation in this world except through the cross. Come. We are saved through the death of His Son on the cross. Tayo naligtas sa Kanyang kamatayan sa krus. Na yung ating kasalanan ay nabayaran. Natubos tayo, na-redeem tayo. Tayo ay inalis sa sumpa ng kasalanan through the death of Jesus Christ on the cross. Yun lamang po ang walang hanggang katotohanan ng salita ng Panginoon. Pero many people right now nire-reject ang ganitong klaseng katotohanan. Pero let me tell you, sir and ma'am, hayag na po sa salita ng Panginoon ang kanyang warning at mensahe sa bawat isa sa atin. Warning. Winawarning na tayo ng Panginoon Diyos. For there will come a judgment day. Meron paghuhusga po, sir and ma'am. Huwag mo isipin na ang buhay, ito lang. Hindi lang po ito ang buhay natin. Hindi lang tayo mabubuhay, gigising, tatrabaho, kakain, matutulog, and yun na naman ulit. Hindi yan po ang buhay natin. We are created to worship God. We are created for His pleasure. Tayo ay nilikha para sa Panginoon. It is about time na tayo manambalik sa Panginoon. Na tayo magsisi. Yan ang umahadlang sa iyo, sir and ma'am. Kasalanan. Walang ibang nahadlang sa iyo para makapanumbalik sa Diyos kundi kasalanan. Yan lamang. Kaya nahadlangan ka at ayaw mong manumbalik dahil kayo nabubuhay at may pinangahawakan ka pang kasalanan. Yan lang ang napigil sa iyo, sir and ma'am. Why not make a decision? Why not make a serious decision to turn your faith on Him? Magsisi sa ating mga kasalanan because there is no other salvation without Christ. Outside of Jesus Christ, there is no salvation. There is no other name under heaven given among men whereby we must be saved except through and by the way of the cross. That is the only way, sir and ma'am. That is the only hope. Sir, yan lang po nahadlang sa atin para tayo manumbalik sa Panginoon. There is no other reason
Hindi kaibigan mo, sir. Hindi. Hindi, hindi pamilya mo ang nahadlang sa'yo, ba't ka na di makapanumbalik sa Panginoon? Only your pride. Only by the pride of man, kayo hindi makapanumbalik sa Panginoon. Just repent and believe on Jesus Christ and thou shalt be saved. Repent and believe. There is no other way. There is no other hope outside of Christ. Yun lamang po ang kailangan natin tanggapin sa ating mga buhay. And we will find salvation in Christ. Walang iba. Aking Ama, salamat po sa oras po nito for giving me a privilege and opportunity once again to share your eternal truth. In this world, in these people, stone-hearted, wicked, living in sin, outside of Christ. But let them know that there's hope in Christ. Merong pag-asa sa Panginoon sa Kristo kung sila ay manunumbalik lang sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, amen.